Sa isang magaspang na boses, iniulat niya sa kanyang Panginoon, sa ilalim ng pamamahala ni Qinggang, ang mga tao sa tatlong lungsod, matapos ang mahabang panahon ng pamumuhay kasama ang mga mutated beast, ay natuto ng makisama ng maayos sa kanila. Ang magandang balita ay marami sa mga mutated beast na iyon ang nakipagkontrata sa mga tao, naging mga kasangga sa labanan. Bagamat noon pa man ay may mga modelo na ng pakikipaglaban ang sangkatauhan tulad ng paggamit ng mga sinanay na hayop, halimaw, konteksto, mga hayop na sinanay ng tao, karaniwan ay sinasanay pa rin sila ng mga tao mula pagkabata. Ngayon, nagbago na ang panahon. Matapos ang panahon ng magkasamang pamumuhay at pag-aangkop, nabuo ang isang malalim na pag-uunawaan sa pagitan ng dalawang panig, na nagbigay daan para magsama sila sa hirap at ginhawa, to enter life and exit death. Nasiyahan ng husto si Lin Moyu. Sa pagbabantay ni Qinggang sa mga lugar na iyon, panatag na siya. Ngayon, nagbigay siya ng utos para ipaalam sa lahat ng lungsod, ang ikatlong Ling Power Tide ay malapit nang dumating. Sa malalim na boses, pinaalalahanan niya si Qinggang, ihanda mo ang lahat para sa paghigop ng Ling Power para sa akin. Kahit simpleng salita lang, naunawaan na ni Qinggang ang lahat ng gawain mula simula hanggang dulo. Mahina siyang sumagot ng, opo. Ang ikatlong alon ng Ling Power na ito ay tatama sa parehong tao at mutated beast. Kung makakahigop sila o hindi ay depende sa kakayahan ng bawat isa. Ang mga lungsod ay magkakaroon din ng malinaw na pagbabago dahil dito. Ang mga pinuno tulad ni Qinggang ay tiyak na magiging abala. Biglang sumingit si Xiaoqing, huwag mong sabihin sa kanila na ito ay Ling Power Tide. Sabihin mong ito ay isang himala para mapanatili ng mga tao sa lungsod ang kanilang pananampalataya. Mukha siyang seryoso, kaya't ang kanyang Panginoon, Lin Moyu, ay biglang napatawa na parang bata, ganoon ba kalala maglaro? Na para bang ang Ling Power Tide ay isang napakatakot na bagay. Palagi niyang nakikitang tensyonado ang lahat, kaya nagpapatawa lang siya ng kaunti para mabawasan ang bigat ng sitwasyon. Kumunat ang noo ni Qinggang at sumagot, ipapaalam ko sa kanila para may ayos nila ang kanilang estado. Kung sasabihin kong yun ay Ling Power Wave o mahika ng Winx Enchantex na tutulong sa inyong mag-transform sa mga kakaibang bagay, malalaman nila pagdating doon. Pagkatapos magulat, si Qinggang ay naging isang tumpok ng likidong lupa at bumalik sa ilalim, iniwan si Xiaoqing sa tabi ng Divine Tree. Tahimik niyang pinanood ang unti-unting paglaho ni Qinggang. Bigla siyang bumulong, nakita ko na siya, Xiaoqing. Sumulyap si Xiaoqing at nagtanong, sino? Casual na sumagot si Lin Moyu, darkness iyon pa lamang ay sapat na para mapasigaw siya sa takot. Ano, si Darkness? Ang Darkness ay ang dambuhalang puwersa na kailangang harapin ng lahat ng nabubuhay para ipaglaban ang karapatang mabuhay pa. At sinabi ng kanyang boss na nakita na niya ito? Imposible, bumaba ba siya sa impyerno at umakyat muli? Nanlisik ang mga mata ni Lin Moyu habang inaalala ang pagkikita nila ng kakaibang nilalang na iyon, bumubulong, bagamat isang maliit na bahagi lamang ng kamalayan nito, nagbigay ito sa akin ng pakiramdam na, masasabi kong napakakakaiba. Bigla, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang nanaig kay Lin Moyu. Tiningnan niya ang kanyang apat na mapupulang, daliri, ugat, na may anyong halos katulad ng sa tao. Bigla niyang sinabi, akala ko ay sapat na akong malakas. Ngunit pagkatapos ng unang pagtatagpong iyon, hindi ko na naramdaman iyon. Ang nanaig sa lahat ay ang malalim na pakiramdam ng takot nang tumingin ako sa mga mata niyang itim at sa hindi kapani-pani walang madilim na aura ng nilalang na iyon. Bagamat nang direktang magkaharap sila ay mukhang hindi naman naapektuhan si Lin Moyu, siya lamang at ang mambabasa, ang nakakaalam na sa totoo lang, nawala ng kontrol ang Willow Tree. Ang kanyang kahinahunan ay napalitan ng takot, kaya siya napasigaw sa isang bagay na alam niyang hindi maaaring makipag-ayos. Ngunit para kay Lin Moyu, ang emosyong iyon ay dapat lamang niyang maramdaman noong tao pa siya. Subalit noong sandaling iyon, nakaramdam siya ng takot na mahirap paniwalaan. Si Xiaoqing ay tumahimik din, kasabay ng kanyang big boss. Alam niyang nag-aalala ito sa paparating na Ling Power Tide. Sumingit siya para magbigay lakas ng loob, tiyak na matatalo natin ang nilalang na iyon. Hindi lamang ang mga mutated beast, pati na rin ang sangkatauhan. Tiyak na lahat ay makakaligtas. Hindi na nagreklamo pa si Lin Moyu. Nanahimik siya na parang may kinakalkula. Naisip niya, bakit sa isang saglit ay natakot ako sa bagay na iyon? Ang pakikipaglaban kay Darkness ay magdadala lamang ng dalawang posibleng katapusan, una, mabuhay hanggang sa tumanda, pangalawa, mamatay at maging bahagi nito.
Kahit isang puno ay alam na ayaw niya ang pangalawang pagpipilian. Kung gayon, kailangan niyang ibuhos ang lahat sa una. Sa pag-iisip nito, determinasyon ang sumilay sa mga mata ng willow tree. Malalim ang boses niyang inulit, tama. Tiyak na hindi tayo matatalo. Hindi natin maaaring hayaang bumangon ang kadiliman at kunin ang lahat. Iwinasiwas niya ang lahat ng kanyang maitim na ugat, pinagsiksikan ang mga ito sa ibabaw ng lupa. Ano pa ang kailangang pag-isipan ngayon? Nagpa siya na si Lin Moyo. Kailangan lang niyang ituon ang lahat sa Ling Power Tide. Handa na ang willow tree. Ang buong korona, mga baging, at mga ugat ay inilabas lahat sa ibabaw ng lupa, handang tumanggap ng bawat sinag ng Ling Power na dadaan. Lumipas ang oras, mula umaga hanggang gabi, at pagkatapos ay umaga muli kinabukasan. Nang ang buwan ay nakabitin sa tuktok ng kalangitan, nagbibigay ng maputing kulay kahit sa araw, ang mga lumulutang na ulap ay hindi gaanong nagpabago sa tanawin. Ngunit si Lin Moyu lamang ang naghihintay ng isang partikular na pag-unlad sa buwan. Ang buto ng puno ng laurel na itinanim niya sa isang lugar doon, na tahimik sa loob ng ilang araw, ay biglang, nang walang babala, sumibol mula sa lupa at bato. Isang sanga na kulay pilak berde, na parang nagyelo, ang lumitaw. Ito ay malambot na umikot-ikot, at pagkatapos, sa isang iglap, lumaki hanggang sa maging sanga ng isang batang dambuhalang puno. Patuloy itong nagsanga ng nagsanga, puno ng sigla. Ang malalaking sanga ay kumikinang na parang yelo na nasisinaga ng araw, ngunit iyon talaga ang orihinal na kulay ng laurel. Maging ang malalagang dahon na nabuo nito ay kumikinang din sa ganoong kagandang berdeng kulay. Hindi nagtagal, ang puno ng laurel ay naging isang ganap na puno, ang korona nito ay malawak na nakabukas sa isang lugar, naging hari ng teritoryo kung saan ito tumubo. Isang araw, habang si Lin Moyu ay nakatingin sa langit at lupa, nagre-relax mula sa kanyang anyong willow tree, bigla, isang pamilyar na presensya mula sa buwan ang bumalik sa kanya, na nagpagulat sa kanya at napatitig siya sa malayo. Lumaki na ito, ngunit sa kasalukuyang anyo nito, hindi pa ito ganap na nabubuo, hindi ba? Hinayaan ni Lin Moyu ang laurel na kumilos ng kusa. Mula sa malayo, tumingala lamang siya sa buwan, umaasa na ang puno na kulay pilak ay magpapatuloy sa pagsisikap na lumago. Para sa sangkatauhan, ang buwan, mula pa noong lumang panahon, ay palagi na nilang pinag-aaralan. Mas lalo pa itong pinag-aralan sa panahon ng mga superhuman na may superling power. Ang buwan ang nag-iisang planeta na maaaring obserbahan ng tao anumang oras at hindi nila kailanman tinitigilan ang pagsubaybay dito dahil ito ang pinakamalapit at palaging umiikot sa Earth. Hindi nagtagal, isang batang lalaki, gamit lamang ang isang simpleng teleskopyo, ang nakatuklas na may tumutubong puno sa buwan. Ipinagmayabang ito ng bata sa kanyang ama, ngunit syempre, hindi naniwala ang ama nito. Pinagalitan pa ang anak sa sobrang paglalaro ng video games at sinabihang tigilan na ang pagsasalita ng kalokohan at pumasok na para mag-aral. Ang Departamento ng Astronomiya, mula nang tumubo ang laurel, ay nagkagulo rin. Paanong nagkaroon ng halamang tumutubo sa buwan? Naghiyawan sila na ipaalam agad sa ahensya ng pagsusuri ng Ling Power ang tungkol sa isang puno na biglang lumitaw sa kalawakan. Ang buong sangkatauhan ay nagkagulo. Ang mga imaheng direktang ipinadala ay nag-alis ng lahat ng pagdududa. Hindi ba't puno ng laurel yun? Mula nang lumitaw ang mga superhuman na nilalang, hindi na gaanong naglalakbay sa kalawakan ang mga tao tulad ng dati. Kung mayroon man, mga satellite lamang sa labas. Kaya, kahit may mga chismis noon na ang lilang sawa, Lin Moyu, ay umakyat sa buwan para maglaro, walang nakakaalam na si Lin Moyu mismo ang nagtanim ng buto ng puno ng laurel doon. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok mula sa Departamento ng Astronomiya ang nagsabi, ang puno ng laurel na tumutubo sa buwan ay tiyak na hindi magandang senyales. Kung ito ay lalaki at magiging isang puno tulad ng isang mutated tree, ang mga kahihinatnan ay hindi may isip. Isang willow tree pa nga lang ay nagdulot na ng pagkawala ng ilang lungsod para sa sangkatauhan, paano pa kaya kung may isa pang dambuhalang puno ng laurel? At ang pinakaikinababahala ng panig ng astronomiya ay ang posibleng pagkawala ng magnetic field sa pagitan ng Earth at buwan. Ang mga alon ay titigil sa paghampas sa baybayin. Ang planetang ito ay magiging isang patay na planeta kung mawawala ang magnetic field na iyon. Iyon ang iniisip ng mga tao, na mamamatay sila kung wala ang magnetic field. Sa Misty Great Mountain, medyo iba ang aming pag-iisip. Isang araw bago dumating ang Ling Power Tide sa lahat ng dako sa Earth, ang maulap na rehiyong ito ay sumalubong sa mga panauhin na matagal nang hindi umuuwi.
Ang angka ng mga may pakpak na insekto, crustacean, sa pamumuno ni Qingfeng, ang unang lumitaw sa lupaing ito. Sa grupo, may mga kasing liit ng ordinaryong insekto, mayroon ding mga insektong kasing laki ng ilang palapag na gusali. Matatiyog silang naglalakad. Kasama nila ang isang kawan ng mga baboy ramo na mukhang mababangis dahil sa matutulis nilang pangil, ngunit napakaayos ng kanilang paglalakad. Ang tribo ng primate ay laging lumilitaw ayon sa tamang pagkakasunod-sunod na itinakda noon pa, maliliit ngunit marami ang nauuna, katamtaman ang laki sa gitna, at sa huli, ang mga dambuhala na yumayanig sa lupa sa bawat hakbang. Ang mataong angka ng mga soro mula sa Qingqiu ay lumitaw kasama ang angka ng mga daga, na para bang may usapan na silang magtipon noon pa. Huwag kayong matakot sa mga tigre, soro, kung matatakot kayo, dapat sa mga maliliit na daga na minsang nagtulungan para lapain ang maraming kaaway sa utos ni Leng Feng. Ang mga hakbang na yumayanig sa langit at lupa at nagdadala ng lamig na nagpapalamig sa hangin ay mula sa mga Arctic polar bear, nagniningning ang kanilang madilim na asul na balahibo, na may madilim na aura sa kanilang ulunan. Sa likuran nilang lahat ay ang mga kapatid mula sa mundo ng bakal, mabagal ngunit tiyak ang bawat hakbang sa gitna ng hamog, sumasakop ng napakalaking espasyo, walang iba kundi ang kawan ng mga higanteng gagamba langgam at may pakpak na langgam. Yung may magulong buhok, sino pa yun kundi ang sumuko mula sa mundo ng bakal? Itinalaga siya ni Lin Moyu sa isang pangkat ng mga langgam at gagamba, may mga tauhan na siya. Ang kalangitan sa itaas ay naging itim dahil sa dami ng mga anino ng langgam na lumilipad ng mabilis. Ang tunog ng kanilang mga pakpak ay maririnig na parang kaluskos ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng puno. Lumilipad sa pagitan ng mga ulap ang angka ng mga ibon, kasama ang mga peregrine falcon, immortal crane, at iba't ibang uri ng mutated vulture. Nakahanay silang lumilipad, sumusunod kay Ada na nangunguna, ang malalapad na pakpak ay humahawi sa mga puting ulap. Ang daan na tinatahak ko ay puro lipad kasama ang mga astig, hindi ka makakasabay. Isang maingay na grupo na hindi matukoy ang uri, ang mga siga ng gintong unggoy, kasama ang baboy ramo. Nang maglaon, nadagdagan sila ng 2 ulong lobo, makamandag na gagamba, at maraming iba pang kapatid na pinagbuklod ng damdamin, hindi ng lahi. Kakaiba ang kanilang mga lahi, mahirap isa-isahin ang pangalan. Mula sa mga reptilya, 4 na paa, 2 ulo, kahit ano ay mayroon. Tinatawag silang grupo ng mga matatapang dahil handa silang labanan ng sinumang manggulo sa kanilang mga kapatid. Ang grupo ng mga tao at mga mukhang tao ay mas tahimik na lumitaw, marahil dahil hindi sila gaanong marami at hindi gaanong maingay. Mukhang malungkot ang lahat, ngunit sa totoo lang, pinipigilan nila ang kanilang kasiyahan. Madalang na makita ang lahat ng mga hayop na nagtitipon tulad ngayon. Ang 9 na dakilang mababangis na halimaw ay matagal na panahon na bago muling ipinatawag sa Misty Great Mountain matapos silang bigyan ng lupa ni Lin Moyu. Hari sila sa kani-kanilang lugar. Nang magbalik, lahat sila ay mga kilalang siga. Hulaan ninyo kung sino ang kulang sa grupong ito. Libu-libong mutated beast ng iba't ibang uri, sa utos ni Lin Moyu, ang nagtipon sa ilalim ng korona ng willow tree. Nagbubulungan sila, halo ang tunog ng mabibigat na yabag, unti-unting nagtitipon hanggang sa maging siksikan. Nakatingala silang naghihintay sa sasabihin ng kanilang Panginoon, Lin Moyu. Una, inilibot niya ang kanyang mga mata sa mga grupo ng hayop, mabilis na binilang. Kumpleto na lahat, maliban sa dakilang ahas, Jinchazhi, at na nasa malayo para sa isang misyon. Lahat ay narito na. Walang sabi-sabi, walang pagpapakilala, ang Voidroot ni Lin Moyu ay marahas na umangat mula sa lupa. Ayon sa kanya, lahat ay nagtipon dito para maghanda sa pagsalubong sa ikatlong Ling Power Tide. Ang Voidroot ay unti-unting naging dambuhala. Bawat galaw nito sa hangin ay parang ungol ng isang mutated beast. Matagal nang pinaghandaan ni Lin Moyu ang araw na ito. Hindi niya maaaring hayaang magkanya-kanya ang kanyang mga mutated beast tulad ng mga nakaraang pagdaan ng Ling Power Tide. Ang Voidroot ay direktang humampas sa kalangitan sa itaas. Imbes na tumagos sa hangin, para itong tumama sa isang harang, na nagpakislap. Ang dulo ng ugat ay lumubog sa loob ng bagay na nahawi nito. Palaki ng palaki ang hiwa, ngunit mukhang hanggang doon na lamang iyon. Hindi pumayag si Lin Moyu. Umungol siya, mabasag ka para sa akin, at muling ginamit ang buong lakas sa Voidroot. Ang asul at malinaw na kalangitan sa itaas ay biglang nagbukas sa isang napakalaking liwanag. Mas tamang sabihin na ang kawalan sa itaas ay nahawi ng napakalaki.
Mga pira-piraso ang nagkalat pababa, kumikinang, na naging dahilan para ang kulay ng kalangitan doon ay maging dilaw na parang dapit hapon. Nagulat ang mga mutated beast, tumingala sila habang ang mga butil ng Ling Power ay bumabagsak sa kanilang mga katawan. Samantala, ang bitak sa kalangitan ay palaki ng palaki, hanggang sa halos matakpan na nito ang dating kalangitan sa itaas. Tanging ang kakaibang liwanag, na iyon na lamang ang natira. Mahigpit na nag-utos si Lin Moyo, higupin ninyong lahat para sa akin. Agad, mula sa bitak sa kalawakan, mataas na antas na Ling Power ang suminag pababa sa buong lawak ng Misty Great Mountain, kung saan nagsisiksikan ang mga mutated beast, naliligo sa maningning na liwanag. Inihahanda niya sila para sa paparating na pagsubok, para lahat ng mutated beast ay makahigop ng matinding daloy ng Ling Power mula sa tide. Determinado siyang walang sino mang mamamatay at mag-aalay ng lakas sa panig ni Darkness. Sa malalim na karagatan, kung saan mahirap makita ang ilalim, isang lugar na hindi pa nararating ng tao. Ngayon, kahit walang hangin, bigla itong umalo ng malakas sa ibabaw. Hindi malaman kung saan galing, isang maitim na bukol ang sumulpot mula sa dagat, nagpataas ng alon sa anyo ng mga dambuhalang haligi. Sa gitna ng mga kumikinang na patak ng tubig na malapit nang bumagsak pabalik sa dagat, isang itim na globo ang bahagyang umikot, pagkatapos ay itinutok ang isang maliwanag na guhit patungo sa kalupaan. Bigla nitong ibinukas ng malaki ang guhit na iyon, inilalantad ang isang maliit na blangkong puting balintataw sa loob ng mapulang paligid ng mata. Ang buong globo ay naglalabas ng masangsang na amoy ng kamatayan. Marahil, ito ang kamera na pinapagana ng kanin, humorous way of saying a living camera, spy, ni Darkness, na umahan sa lupa para manmanan si Lin Moyu. Ang itim na globo na ito na parang tae ng aso ay mukhang kailangan ng kaunting oras bago ito tuluyang mabuo. Matagal itong lumutang sa ere hanggang sa hamupa ang mga alon bago ito nagsimulang mag-anyong mata. Kasunod nito, ang madilim na itim na Ling Power ay nagsimulang umagos palabas, kasabay ng isang magaspang at malalim na boses, sa wakas, nakalabas din ako. Pinaningkit nito ang mata na parang isang taong tumatawa ng mahina. Ilang libong taon na nga ba? Tiningnan nito ang napakalalim na dagat sa ibaba, madilim, walang sikat ng araw, buong taon ay mga bula lamang ng tubig ang paminsan-minsang dumedalaw. Bigla, nakaramdam ito ng labis na kagalakan. Hindi na ako makukulong sa malamig at madilim na dagat na iyon. Sinubukan nitong igalaw ng bahagya ang bilog nitong katawan sa hangin, tinatansya sa isip na ang kasalukuyang katawan nito ay napakahina pa, kaya ang layunin sa ngayon ay kumuha muna ng ilang evolution points. Dahil hindi ito tulad ng palagi nating inaakala na si Darkness ay mayroon ng lakas na nakahihigit sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang Darkness na ito ay mayroon lamang 0 evolution points at kara rating pa lamang sa level 1. Samantala, ang special rift ni Lin Moyu ay nakalikom na ng napakaraming ikatlong Ling Power Tide para paliwanagin ng husto ang buong rehiyon ng Misty Mountain. Pinaliliguan ang mga mutated beast sa daloy ng liwanag na iyon para sila ay mag-evolve at maging mas malakas. Nakahanap si Jiu Wei ng isang matibay na sanga ng puno para akyatan, at doon ay nagsimula siyang magtiis sa sarili niyang ebolusyon. Ang kanyang apat na nagliliyab na buntot ay kaaya-ayang gumagalaw na parang tula, ngunit ang ekspresyon ng Big Sis ngayon ay hindi kasing payapa at komportable. Namuti ang kanyang mga mata, malaki ang buka ng bibig, at walang tigil siyang umuungol ng mahaba. Ang buong balat at laman niya ay nababanat habang mabilis na lumalaki ang kanyang mga kalamnan, hindi na mapigilan. Maging ang Emperor Crocodile, na may balat na napakakapal, ay kailangang magtiis at labanan ang daloy ng Ling Power na hindi nalalayo sa lakas. Ang himpapawid ay puno ng mga ungol ng mga halimaw, at sa paligid ng buwaya, walang ibang nilalang ang nang-ahas lumapit. Ang lupa sa paligid ng Emperor Crocodile ay parang umaalon, ang mga bato at lupa, apektado ng lakas nito, ay dumadagundong at umiikot sa isang malaking bilog na pumapalibot sa madilim na anyo sa gitna. Iniunat nito ang mga pakpak na parang lilipad, umuungol ng malalakas. Dahil ang lupa ay puno ng mga malalaking nilalang na sumasakop sa espasyo, lahat ng uri na kayang lumipad ay nagtitiis sa himpapawid, tulad nitong Black Dragon. Ibinuka nito ang malalaking pakpak at itinaas ang maskuladong katawan sa ere para maligo ng husto sa liwanag ng Ling Power. Bagamat umuungol din, ang dragon na ito ay mukhang mas elegante kaysa sa mga nakatatanda nito. Malapit dito ay ang White Dragon, nakapulupot sa anyong paikot-ikot, binabanat din ang buong katawan, naghihintay sa malalaking pagbabago sa loob nito.
Ang gintong liwanag ng Ling Power na tumatama sa katawan nito ay mukhang paraiso, napakaganda at magkakasuwato. Umuungol din ito at nagpupumiglas ng matagal, ngunit malinaw na may mga pagbabagong nagaganap, kaya't nasiyahan si Lin Moyu, hindi inaalis ang tingin dito, at nagpakita pa ng isang kakaibang mukha na puno ng pag-asa. Mukhang sa mga dragon type na mutated beast, ito ang unang nag-evolve, ano? Tumingin siya pababa sa kinaroroonan ng White Tiger, na unti-unting bumubuo ng isang dambuhalang bibig na nagliliyab, bumabalot sa ulo nito. Tumango-tango rin si Lin Moyu, hindi may tago ang excitement. Sino ang nagsabing tanga ang tigre? Napakatalino nito, mukhang malapit na ring umangat ng level ang White Tiger. Ngunit sa gitna ng mga nagwawala, nagpupumiglas, at nagsisigawan na parang mag-aaway na, ang atensyon ni Lin Moyu ay laging nakatuon sa isang nilalang na mukhang tahimik, kakaiba sa karaniwan, ang Golden Ape, ang pangalan sa templo, nickname, familiar name, ng gintong unggoy. Sa ngayon, iba siya sa karaniwang maingay niyang sarili. Tahimik lamang niyang tinatanggap ang pagbabago sa loob ng kanyang katawan sa isang kalmadong estado, walang sigaw, walang ingay, walang gulo. Simpleng pinasan niya ang kanyang tungkod sa balikat na parang nahuhulog sa mahimbing na tulog, kinalimutan ang lahat sa mundo. Nararamdaman ni Lin Moyu ang malabong espiritual na lakas na nanggagaling sa katawan nito. Bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pag-level up, ngunit ang makita silang lumalaki isa-isa hanggang ngayon, kahit dumaan sa maraming paghihirap, sa totoo lang, bilang kanilang big boss at Panginoon, siya ay talagang masaya. Ang liwanag ng Ling Power ay patuloy na bumuhos na parang walang katapusang ulan ng gintong alikabok, na nagpakinang at nagpaganda sa buong tanawin na natatakpan nito. Bagamat bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pag-evolve, ang Ling Power Tide ay nagsisimula pa lamang. Dahan-dahan lang sa paghigop. Ang lugar sa Misty Mountain ay mapayapa pa rin, hindi madyugo at puno ng kamatayan tulad ng barkong ito sa malayong karagatan. Mukha itong tumatagilid na parang walang nagmamaneho. Ang malalaking alon ay humahampas pabalik-balik na nagpapaalog at nagpapayugyug sa barko ng walang tigil. At syempre, sa kubyerta ng barko, nagkalat ang mga patay na tao kung saan-saan. Lahat sila ay dumanas ng isang kakilakilabot na kamatayan, nagsisilbing background para sa huling taong nabubuhay sa barko, na ngayon ay nasa kamay na ng mamamatay tao. Itinaas ng nilalang darkness ang marino, ibinuka ang bibig, at hinigop ang lahat ng puwersa ng buhay nito sa isang iglap lamang. Ang sakit ay dumating kasambilis ng kanyang kamatayan. Sa kanyang mukha, makikita ang mga ugat na gumuguhit, nagbibigay diin sa kanyang kulay abong balat. Sa bawat puwersa ng buhay na hinihigop patungo sa nilalang na iyon, mas dami ng kaunti ang puting lamad sa braso nito, tinatalo ang itim na bahagi. Nang wala nang mapapakinabangan pa, itinapon nito ang bangkay ng marino pababa sa tubig, walang pakialam na ito na ang huling taong pinatay niya sa barkong ito. Salamat sa pagpatay sa lahat ng mangingisda, unti-unting natakpan ni Darkness ang madilim nitong kulay. Ngayon, mayroon na siyang 1,000 evolution points na umabot sa superhuman rank 1. Bagamat malaki na ang ipinagbago ng kanyang anyo kumpara sa simula, hindi siya nasiyahan. Ang dami kong pinatay na tao pero 1,000 puntos lang ang nakuha ko? Talagang kung aasa lang sa sangkatauhan, walang mangyayari. Tiningnan nito ang mapulang daloy ng Ling Power ng kamatayan sa kanyang katawan. Kailangan ni Darkness ng higit pa rito para mas lumakas. Bigla, may isang napakalakas na pagbabago sa Ling Power sa isang lugar sa ilalim ng dagat, na nagpatakam sa kanya at agad siyang lumingon doon. Mabilis niyang tinukoy ang pinakamadaling paraan para habulin ang bagay na iyon. Tumalon si Darkness sa dagat at nagsimulang lumangoy patungo sa pinanggagalingan ng matinding alon ng Ling Power. Ang kanyang mapupulang mata, sa gitna ng kadiliman, ay matalim na tumitingin sa tubig dagat habang mas lumalalim ang kanyang katawan. Unti-unti niyang natuklasan ang isang malaking itim na masa na may mga tinik sa likod, tahimik na lumalangoy paalang. Sa isang tingin pa lang, nakilala agad ni Darkness na iyon ay isang synthesized beast ng sangkatauhan, hindi isang natural na mutated beast. Ang kanyang hindi tinatagong killing intent ay masyadong halata, na naging dahilan para agad na tumingin sa kanya ang halimaw. Naramdaman nito ang tumataas na panganib sa hangin. Agad, ang ilalim ng dagat ay umalingaw sa isang malakas na dagandong nang magsalpukan silang dalawa. Ang tubig ay tumalsik ng husto, halo ang mahahabang guhit na kalahating pula at kalahating itim ni Darkness, na tumaas ng mataas ng ang malaking katawan, ng synthesized beast, ay umahan mula sa tubig.
Ang mga lamad ng Link Power ni Darkness ay naanod at nadurog sa isang iglap, na nagpaisip sa lahat kung paano matatalo ng isang baguhan na kara-rating lang sa rank 1 ang halimaw ng tao. Ngunit nang si Godzilla, Gisela, ay umungol ng mahina, ang mapulang mata ni Darkness ay nakapwesto na sa noo nito, isang senyales ng matagumpay na pag-agaw sa katawan sa halip na higupin ang natitirang puwersa ng buhay ni Godzilla para i-level up ang sarili, gaya ng ginawa niya sa mga tao kanina. Naramdaman ni Darkness ngayon ang nag-aalab na lakas sa loob ng kanyang katawan. Nasiyahan siya sa malakas na katawang ito ay isang napakagandang lalagyan sa kasalukuyang sandali. Si Darkness, sa anyong spirit beast na sumanib sa K-tawa na ito, ay nananatiling may 1,000 evolution points, ngunit ang kanyang antas ay naging superhuman rank 3. Simpleng dahil si Godzilla ay umabot na sa antas na iyon. Nang agawin niya ang katawan nito, nakuha na rin niya ang superhuman level ng mutated beast na iyon. Nasa sabik na makaharap ang mas malakas na kalaban, iwinasiwas ni Darkness ang buntot at mabilis na lumangoy papalayo sa madilim na tubig. Ngayon, kailangan ko munang hanapin siya. Ngunit sino ang siya? Maglakbay tayo sa Europa para malaman. Sa isang nakausling bato na hindi masyadong mataas, isang kanggaro ang nakatingala sa asul na langit, ninanamnam ang isang pambihirang mapayapang araw bago dumating ang alon ng Link Power sa kanyang lugar. Umaasa rin siyang mag-evolve, ngunit bakit parang kakaiba ngayon? Dumating na ba ang Link Power Tide na hindi ko alam? Pakiramdam niya ay maraming Link Power ang umaagos mula sa himpapawid. Ang hari ng Europa, isang ibang nilalang, o ang kanggaro din. Ang paglalarawan ay tila sa ibang nilalang na nasa kuweba, sa loob ng isang bilog na kuweba na pinapasok ng sikat ng araw, ay nakaupong nililimliman ang kanyang mga itlog, puno ng pag-iisip, tulad ng kanggaro sa labas. Bagamat hindi siya nasa pinakamagandang kondisyon para tumanggap ng bagong Link Power, ang bagay na iyon ang magpapabago sa lahat, kaya't inaasahan din niya ito. Noong nakaraan, ang alon ng Link Power ay unang umangat mula sa lupa, ngunit sa pagkakataong ito, mukhang iba. Nagtataka siyang nag-isip, posible kayang mula sa himpapawid ito bumabagsak? Tumingala siya sa sikat ng araw sa itaas, at naisip, hindi. Ang mga butil ng Link Power na ito na paminsan-minsang bumabagsak sa akin ay mula sa kalawakan. Bigla, isang napakalaking daloy ng Link Power ang papalapit sa kinatatayuan ng kanggaro. Nagulat siyang tumingin sa direksyon ng baybayin. Mabilis niyang narinig ang ingay ng si Godzilla ay lumitaw na may malaking katawan, bawat hakbang ay patungo sa Europa, lugar o sa hari ng Europa. Ang mabangis at uhaw sa dugo nitong anyo ay hindi mukhang para makipag-usap o makipag-ayos. Kaya't ang water purifier, ito ay malamang maling pagkaintindi sa Vietnamese, posibleng tumutukoy sa kanggaro o sa hari, ay sobrang naalarma, inilagay ang sarili sa alertong estado agad. Alam niyang iyon ang spirit beast mula sa Federation, ngunit ano ang ginagawa nito rito? Walang sino man ang nagpaalam sa kanggaro tungkol sa biglaang pagdating na ito. Ngunit bilang tagapagtanggol ng lupain, mabilis siyang tumalon sa isang bato na mas malapit sa dagat, direktang hinaranggan ang daan ng halimaw na ito bago pa ito makapasok ng mas malalim. Sa simula, ang kanggaro ay nakipag-usap ng napakamagalang, simpleng hinihiling na huminto, ang nasa harapan ay hindi lugar na maaaring mong lapitan. Maliban kung gusto ninyong magdeklara kami ng digmaan sa Freedom Federation. Ngunit, hindi man lang pinansin ng kalaban ang kahit isang salita ng kanggaro. Hindi pa tapos ang pangungusap, ibinuka na nito ang malaking bibig at nagpakawala ng isang napakalaking pulang haligi ng Link Power, winawasak ang buong tanawin ng Europa kasama ang kanggaro sa loob. Gayunpaman, bagamat malakas ang Link Power na ito, para sa kanggaro na sanay sa labanan, wala lang ito. Nagulat lamang siya nang dumaan ang liwanag, nagtataka kung bakit bigla na lang siyang inaatake ng halimaw ng Federation ng ganito. Ang daloy ng Link Power ay patuloy na dumaan sa mga bato, sinusunog ang lahat ng madaanan nito. Ito ay isang atake na dapat sana ay makapagdulot man lang ng malubhang pinsala sa tagapagtanggol ng Europa. Ngunit, nang matapos ang atake at unti-unting hamupa ang usok at alikabok, napansin ni Darkness na may mali. Sa lugar na inatake niya, hindi na makita ang mga bato dahil may isang bagay na itim na tumakip sa isang malaking bahagi, hinaharangan ang lahat ng liwanag, at matagumpay ding naprotektahan ang mga bato sa paligid. Nang matapos tumanggap ng atake ang bagay na iyon, nagsimula itong buksan ang malalaking pulupat sa paligid nito, tumayo ng tuwid, inilalantad ang mahahabang makinang naguhit sa katawan nito. Ang kanggaro, ayon sa nakasanayan, ay tumingala sa dambuhalang nilalang na nagligtas sa kanya mula sa atake ng kalaban, puno ng pagtataka.
Bakit ito lumitaw sa mga sandaling ito? Karaniwan, si kangaroo ang humaharap para protektahan ang Europa. Bakit ang hari ngayon ang lumitaw dito para protektahan siya? Kung ikukumpara ang laki ng kangaroo at ng haring ito, parang isang hibla ng carrot sa loob ng isang tinapay. Ngunit ang hari nito ay nagpapagaling ng sugat, hindi maaaring lumabas dito para lumaban. Itinoon ang mapupulang mata, na binubuo ng 12-dosenang maliliit na pulang butil na parang perlas, simpleng sinabi ng hari sa kangaroo, umatras ka. Hindi mo siya kalaban. Hindi alintana kung ito man ay halimaw ng Federation o kung sino paman, kapag inatake ang teritoryo, tatanggap ito ng buong lakas na ganting salakay. Inaasahan na ang labanan sa pagitan ng hari ng Europa at Godzilla ay magiging napakalaking labanan na yayanig sa kontinenteng ito.